Bago kami umuwi ni Isla, excited akong i-share sa inyo yung mga kwento at tips tungkol sa unang araw namin sa hospital hanggang sa makauwi kami. In this video, ipapakita ko sa inyo ang first breastfeeding session namin ni Isla at kung bakit kasama sa birth plan ko ang golden hour feeding, kung ano-ano nga ba ang mga benefits nito. Pangalawa ay ang medyo controversial kung bakit hindi ako gumamit ng cotton balls sa paglinis ng private area ni Isla. At ang pangatlo, at ito na ang reason mo kung bakit kailangan mong i-save tong video na to, ay ang daily routine na ginamit ko kay Isla since day 1 na hanggang ngayon ay nagpapasalamat ako na ginawa ko sa kanya to. Ito ang C2 method, which is sleep, eat, activity for 2 hours. Kung gusto mong malaman kung anong ibig sabihin ng routine method na to, tara, mag-usap tayo. I-share ko rin yung mga challenges ko sa hospital tulad ng mga epidural pain, breastfeeding challenges, at yung what's that moment ko. Kaya naman mag-comment kayo kung makarelate kayo dun sa what's that moment ko. Later, i-follow nyo na rin kami ni Isla dahil marami kaming mga topics na sinishare about motherhood and parenthood, tulad ng tip na ibibigay ko paano nga ba ang tamang pagsuot ng diaper para hindi tatamaan yung umbilical cord ni baby. So heto, pauwi na tayo ng bahay after mga kung naka-follow ka na recently sa amin ni Isla, kakashare ko lang ng video ko about labor, pushing and delivery, first 24 hours namin sa hospital, at eto na nga, pauwi na kami. Pero kung bago ka pa lang dito sa channel namin, I miss you. At tamang-tama dahil meron pa akong nahanap na unpublished video during my first meeting again with Isla after matapos lahat ng mga tests sa kanya. Ito rin yung first breastfeeding namin ni Isla, at kasama nga sa birth plan ko is mapadeli ko siya within the golden hour, yung first 60 minutes of life ni Isla. Marami rin kasing benefits yung mapadeli mo siya within the golden hour. Pwede ko rin i-share sa inyo kung gusto nyo ng copy ng birth plan. Ito yung binibigay natin sa hospital, sa nurse, or sa doctor para malaman nila kung ano yung prefer mo sa pangalan. Alam nyo ba, sa sobrang totoo ko sa breastfeeding, may kasamang nerves na kailangan kong alisin syempre para sa makapag-produce tayo ng milk. Hindi ko nga napansin si Paul na ini-interview niya na pala ako. What's the feeling of being a mom? It's also crucial na alisin niyo lahat yung pressure, takot at nervous sa first breastfeed. Kapag kasi hindi ka kalmado, may chance na hindi ka makapag-produce ng milk. Though, uulitin ko, cherry-like lang ang tiyan ng newborn natin. Kaya ganun lang din karami ang need niya, at least willing to. Kaya huwag kayong matakot kung wala kayong nakikita kapag nag-hand breast kayo. Ipadede niyo lang yun sa baby niyo. Colostrum ang unang milk na lalabas. At yun ang pinakamasustansya, kaya huwag niyong sayangin just to check na yung milk ka. Patuloy lang tayo magpadede para ma-inform ang boobs mo na nanganak na, kailangan ka na ng baby ko. Nung chinek yung milk ko, parang pawis. As in, hindi ko nga nakita, pero lactation nurse sabi niya, yes, you have milk. So doon na lang ako nagtiwala and I trust my baby, and nais din niya hahayaang magutom ang baby ko as nasa tamang oras ko siya papadede. What can you say? Ayaw ko ng mga This could be controversial, pero hindi ako gumamit ng cotton balls and warm water sa paglilinis ng private area ni Isla. Nandito pa kami sa hospital. Pang ilang poop niya na to. Tumay ka na naman. Confirm. Hugasan na lang natin siya sa banyo. Ayun guys. Sinugasan ko na lang siya sa banyo. At tipid sa wipes. Matigas kasi yung ano, pag yung mekonyo, may kasamang mekonyo. Para dito, konting linis na lang. Konting harsh one. Kasi mabilisan lang din yung sa banyo eh. Kasi para hindi siya umiyak or whatever. Diba? Sinunod ko lang kung ano yung ginawa nila sa hospital using wipes. Pero bilang may pagka-Pilipino pa rin tayo at matipid, mas pinili ko nga hugasan siya ng tubig sa banyo. At hanggang ngayon, 18 months na siya, ganun pa rin ang paraan ng paghugas ko sa kanya. Yung iba, gumagamit ng wipe warmer. But think of this. Kung lalabas kayo ng bahay, I guess, mostly, yung malamig na wipes pa rin ang gagamitin niyo sa public. Though, hands off naman talaga ako syempre sa parents na nagdadala pa talaga ng warm water, specifically para sa paghuhugas. Kaya ayun, ako, normal na tubig lang talaga si Isla. Wala naman akong nakitang negative impact dito. So, if you are thinking about how you would clean her private area, you may also consider this way. Especially ang meconium, sobrang tigas at sticky. Talagang napakahirap linisin kung normal wipes or washcloth lang ang gagamitin mo. Kaya malinis na kamay talaga yung ginamit ko para gentle lang. Kung washcloth kasi medyo rough. Ikaw, let me know in the comment section kung ano ba yung way mo ng paghuhugas.
maghugas sa private area ng baby mo. Naalala niyo ba yung first 24 hours video namin ni Isla na mag-isa lang ako sa hospital without family's help, and I prefer it that way? Kasi nga conscious ako sa parenting way ko kung may nakatingin sa akin. The pressure happens nga habang nagpapalit ako ng diet, tapos biglang may dumating na nurse for her vital sign check. Kaya I really highly suggest hanggang ngayon na kung first time mom kayo, i-request niyo sa partner or sa family ninyo ang alone time with your baby for a day or two sa hospital. Share this video to your husband or to your partner para magets niya yung point mo kung bakit gusto mo mapag-isa sa hospital. Natin siya, pero antoki pa siya. Ayun yung dumede. Maya-maya, try ulit tayo. Antok ka? Gising ka na, kakain ka pa. Hoy, tulog. Ay, girl ka pala. Gising ka na. Daddy ka na. Gising na. Good morning. Hello, Isla Bonita. Ubo naman pala. Hi. Sige nga, kung tulugan talaga, mag-smile ka. Ano ka, sanggap ka lang? Kabagaling, ba't puyat na puyat ka, ha? Inuuna mo pa yung puyat mo kaysa sa pagkain mo. Anong klase yan, ha? Sa susunod, uwi ka na maaga. Hindi ka napupuyat at nakakakain ka ng husto. O, alis na ako. Bahala ka dyan. Sa ngayon, puro tulog lang talaga si Isla. Pero as early as day 1, nag-introduce na ako sa kanya ng routine. You can follow this too if it resonates sa lifestyle, philosophy, and preference I only follow the easy method na nabasa ko sa book, which stands for Eat, Activity, Sleep, and You. At nirevise ko nga ito sa C2, which stands for Sleep, Eat, Activity for 2 hours. Ang ibig sabihin nito, ito yung pagkakasunod-sunod na routine ni Isla. Basta pagkagising niya, eat agad. Then, activity for 2 hours maximum. Kaya ganun ang ginawa kong routine dahil nakakatempt naman talagang pagkagising nila ay kausapin na sila, makipaglaro tayo sa kanila, tapos nakakalimutan natin ang feed. So, ang tendency, iiyak na sila, magwawala na sila sa gutom. Considering sa breastfeeding, hindi mo alam kung kailan ang next feed. Pwedeng after 2 hours, an hour, or pwedeng after 30 minutes feed ulit siya. At para hindi ko malimutan at ma-miss ko yung hunger cue niya, milk agad pagkagising. Ang maximum 2 hours activity naman ay para hindi sila ma-overstimulate or overtired. Madalas kasi nagre-resist matulog kahit antok na batang overtired or overstimulated. And at the same time, nagpipigil dumede ang batang nalipasan na ng gutom or gutom na gutom na. At worse kung parehong gutom na antok na si baby. I also make sure na kada feed, i-burp ko si baby. Walang palya dapat yon kasi kung pumalya ka, sigurado malalang iyak ang aabutin mo na hindi mo alam kung anong gagawin mo, only to find out na may kabag lang siya, gustong umutot o gustong tumae. So yun ang mga routine na hindi pwedeng mawala, especially sa newborn stage. As early as day 1. Sobrang di pa develop kasi ang digestive system nila, kaya need natin silang tulungan sa burping. Yun ang mga natutunan kong effective strategies for managing newborn sleep during hospital stays, focusing on nursing and post-feeding routines. Ngayon, sama-sama naman nating i-explore ang mga services at amenities dito sa hospital kung saan ako nanganak, na talaga nga namang nagbigay sa amin ng komportableng stay. Hello guys! So, first bath mamaya ni baby. Papalitan ko siya ng diaper, pero before that, ito yung mga bigay ng provided ng mga hospital. Mga diapers, lampin, damit, hat, may panligo, brush, pampaligo, panlinis. Pero hindi pa bawal sa bata yung tutulihan mo ng tenga. O, meron din siyang pang-temp, umbilical cord. Para sa mami naman, yung cold pack, tsaka mga pads, tsaka mga underwear. So, na-check na ng pedya si baby bago kami umuwi. And clear naman siya. She's a healthy baby. Oh, healthy baby yun. So, while waiting for us to be discharged, nakita ko sa inyo yung bahay na tinulayan namin for 2 days ni baby. At yung entrance niya, para sa kumo, mayroong cortina para privacy just in case nag-breastfeed ka or kung ano man. Meron ditong sink para mas mabilis sa mga nurses na maghugas ng mga kamay nila. Tapos dito na agad yung banyo. Very comfortable kasi malaki siya. Tapos ito yung paliguan na hindi nagamit. Ito yung very baka bright. Hindi yan na-bassinet. Ang ganda na clear kasi hindi mo na kailangan dumungaw na ganito para makita si baby.
Kahit nakahiga ka, nakikita mo siya from this side. Sobrang saya nitong gamitin. Gusto ko siyang iuwi. At dahil mahilig nga ako sa Excel, ay gumawa na rin ako ng isang simple pero detalyadong tracker para sa pag-record ng mga feeding at diaper changes ni Isla. Madali lang itong gamitin at makakatulong talaga ito sa pag-manage araw-araw na baby care. Ito naman yung mga masasarap na pagkain galing hospital. Yung pagkain ni Mommy. Bless you! Kain naman tayo ng dinner. Tilapia, soup, gulay, ginger ale, milk drumshin. Kain na tayo, guys! Lagyan natin na to. Hospital food. Lahat sabihin nyo yan. Lahat naman sa akin. Masarap eh. Meron din soup. Grabe, ubus ko na. Food for today. Burger. I recommend the hospital na masarap ang pagkain nila. Di ba hindi parang hospital food? Yung pagkain nila good for the guest. Kaya pala! Hospital food, talagang walang lasa para hindi na nakikikain yung guest. Mga tara guest. Omelette with egg. Ngayon, magbe-breakfast na tayo. Ayan, sabi natin yung mask natin siya. Aray ko! Nananakit. Our last meal. Kasi ito dala na ate. Ayan. I-share ko na rin sa inyo yung mga tips sa pagpapalit ng diaper at kung paano ito i-fold para masiguro na hindi tatamaan ang umbilical cord ng mga bagong silang na baby. And i-fold natin kasi may umbilical cord pa siya. Fold natin ito. Bless you! Yun din pala yung purpose kung bakit two-piece ang barubaruan at kung bakit detalye lang para mas madaling hubaran at para hindi laging tinatamaan yung umbilical cord. Kaya naman i-fold nyo lang yung top ng diaper just to make sure na hindi covered ang umbilical cord ni baby. Matigas na naman yung tae niya. So, hugasan ko na lang siya sa banyo. Kung tatanungin mo naman ako kung ano-ano ang mga hospital challenges na na-experience ko as a first time mom, though hindi naman talaga big deal, pero muntik na ma-prolong yung discharge namin dahil nilagnat ako while pushing. Pero syempre, hindi na ako magre-reklamo sa delay dahil yung health naman ni baby yung reason kung bakit kami madidelay sa pag-uwi. Need lang talaga nila ng additional test to make sure na walang infection si Isla. Discharge or ngayon. Nilagnat kasi ako during the labor. I mean, during the pushing. May mga test na ginawa for check pa kay baby kung okay lang siya para maiwasan kung ano mang komplikasyon dahil dun sa lagnat ko. So far, okay naman lahat ng mga test niya. Isa pa nga possible na challenge yung mag-fill out ng paperwork, lalo na kung you're not really feeling well. And nagpunta yung social worker. Kunin na yung birth certificate ni baby. Fill out na natin. Ay, pusod ka. Basahin ko nga muna bago kayo kausapin. Nag-fill out na tayo ng birth certificate ni Isla. And first time kong sinusulat yung pangalan niya. Tapos na wrong spelling pa ako, no? Ito yung matindi, yung epidural pain. Grabe, sumasakit yung turo ko sa epidural pag nilalamigan. Tapos kanina, bukas kasi yung likod ko, di ba? Kasi ano to eh, sa gown sa hospital. Naramdaman ko yung kirot ng epidural, yun na ba yun? Medyo kumikirot na yung epidural ko sa likod. Nung hindi ko alam na bukas yata yung likod ko nung naka-hospital gown ako. Tapos naramdaman ko yung kirot. Yun yung reason kung bakit pinipilit ko sana huwag mag-epidural. Kaso wala eh. Pa yung kirot, hindi siya normal back pain. Kirot siya. Parang, ewan ko, ba't kirot? Siyempre, may mga breastfeeding challenges. Tapos legit na nakakagutom yung breastfeeding. Alam mo yan ba, nagpe-breastfeed ka, nagugutom ka, nauuhaw ka. Hindi man yung, okay sabihin natin lagi ako nagugutom. Pero hindi ako lagi nauuhaw. Yun, nararamdaman ko yung uhaw, grabe. So, mga 2 hours na siyang agising. So, patulogin na natin siya. Bago pa siya umiyak. In 3, 2, 1, action! Iyak! Iyak, baby, iyak! Okay, action! Actor's cue. Ito pala yung ginamit ko for my postpartum care needs. Hindi nila ako ginapit pero nagkaroon pa rin ako ng kaya kinilangan nila ako ngayon. Ramdam ko actually yung pagpunin ng partner na pag, oh, what's that? Talaga ako. Then, ito yung ginagamit ko since may tahinga tayo. Panghugas. Tapos ito yung after spray. Medyo nakakalakad-lakad na tayo. Unlike nung first day natin, talagang mahirap
ng experience. Ano pa ba? Ayun, tuwang-tuwa sila sa progress ng breastfeeding ni Isla. Sabang nakakatuwa naman niya kasi ang galing-galing niyang mag-latch. Galing-galing niyang dumede, galing-galing niyang mag-poop. Galing ng bata yung kanina bang anak yun. Ayun, gano'n kami nagtagal dito ni baby. Ako 3 days, si baby. Siyempre 3 days din kasi nasa tiyan ko siya. Pero nung lumabas siya, 2 days. Yeah, so 3 days ako nandito. Unang araw, yun yung labor ko. More than 24 hours ako nag-labor. Dumating ako ng 8 p.m. Nanganak ako ng 12:30 a.m. So, Sunday yan. Tapos nanganak ako ng Tuesday. So, ang ano ko talaga is December 4. Nanganak ako ng December 6. Tulog siya eh. Okay din yung tulog niya. So, pancake naman and omelette. Uy, wait lang ah. Kasi palobat na yun. So, sa breastfeeding, normal lang na medyo magsusugat-sugat yung nipple natin. Pero ako no, isang araw lang siya naging sore. Pwede ka rin naman maglagay ng cream. Merong mga cream na hindi mo na kailangan banlawan bago magpadede kay baby. Pero in our case, hindi nagustuhan ni Isla yung lasa ng cream. Kaya hindi ko na rin siya ginamit. And I just opt for a hot compress. Isla, it's the same. Yes. Siyempre, hindi lang naman puro challenges ang meron sa pagiging na. Actually, kung tutuusin, mali lang yung mga challenge na nabanggit ko kanina. Pero ito talaga yung pinaka-reward. Ang mga wake period ni Isla na first milestone niya, yung pag-fake smile niya, at yung medyo naaangat na yung laeg niya kaagad. Smile sila. How was your nap? Ito yung fake smile. Alam ko lang na yata eh. Hindi ko alam kung umiiris sila. Ganon. Gagano lang siya. Siguro umiiris siya. Hindi ko nakukuha nun eh. Kung kine-crave like something sweet. Kakakain ko lang din eh. Pero kayo, kung may kinikrave kayo, dalhin nyo na lang. Makikrave na lang ako. Kasi na naman ang gestational diabetes. Sige. May bisita tayo. Tulogin natin siya para pagkagising niya mamaya, nandito na sila. Ayan, sabi sa inyo, naunahan tayo eh. Umiyak na siya bago na siya makuha. The attending nurse, the IT. Tagal ko dito eh, di ko man pinag-aralan yan eh. Si Johnny. IT talaga. Mga maganda tong kama sa bahay. Huwag naman sana, Johnny. Ikaw, kama mo. At ngayon, samahan niyo ko sa aming emotional na pag-uwi mula sa hospital. You're free, Isla. Ito yung pagtatapos ng isang masasayang paglalakbay bilang isang bagong mommy. Thank you. Good morning. Madi-discharge na kami ni Isla today. Ang okay pa siya. Good morning, baby. Good morning. Breakfast time. You ready to go home? Tell me. Are you ready to see the real world outside? Ready to go home? It's winter outside. You want winter or you hate winter? Mommy doesn't like winter. How about you? Yeah, you also don't like winter. Me too. I like summer. It's my favorite summer. You will swaddle yun na lang para di ka malamig. Okay? No worries about winter. Kung may mga tanong pa kayo or gusto nyong makita ng mga resources na nabanggit ko, mag-iwan lang kayo ng comment kung nakarelate kayo dun sa first meeting namin ni Isla sa hospital at yung mga challenges na nabanggit ko tulad sa breastfeeding, or kung na-amaze kayo sa mga hospital amenities at lahat ng mga pinagbibigay sa akin na freebies ng hospital. Share this video to someone you know or to someone na naalala ninyo while watching this video. Pwede rin kayo mag-comment in case gusto nyo rin masubukan mag-isa sa hospital on your first day with your baby. Kung meron kayong mga worries and anxiety na mga hospital challenges, mag-comment lang kayo. Just let me know and I'll try to help as much as I can. So, paano? Mag-iingat ka palagi, ha? Love you! Yawa eh! Kit ng ligaw!